We used the beer for this. I can taste the flavor. I can taste the beer. Yes, ayun. Tum-tum. 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 I want to call it the bear. I want you crying for me. I want you. No! Right now, because I want to know if this works. Now I want to find out if this is That's so scary. What happens when tsunami? No way. I've been destroyed. Brookhaven Sa motorsiklo, pinagpulong ng tatlong lalaki at 30 anyos na sumakaloob sa mga ginagpususpek. Pag-iwan sa ibig sa Lolo Maynila pa sa estado. Nakasayang naman ito tumakas. Ang mga sa mga sandaling at kukuhaan ang mukha ng biktima. Kwento ni O, ngunit sana niya ang kanyang kotse para pumasok sa trabaho. Binuwag ko sa akin yung alas ko po na nakakalaga ng 65,000 tinitip pera ko po habang binuwag ko lang ng isang pera ko nakalaglag at binuwag ko yung isang prospect tumisiguro ko na yung magkalkalin mo wala po dito sa amin yan even smart report wala po yan dito kasi sa kanya, ilang mensaheng nakarating sa biktima kaunay sa kaparehong modus. Nakikita sa cellphone video, ilang lalaki nag-impulpiri ng isang lalaki sa nagupan sa Bando noong Enero. Ang mga nag-impulpiraw sa video ay ang mga suspect rin na nag-impulpiri. Isang mensahe naman na natanggap ng GMA News sa isang taong hindi nagpakilala. Sinabi niya na kilala raw ni O ang mga suspect at pinarin daw dito ang isa sa mga suspect noong Enero. hindi po sila kilala. Sa ano po, kung binali ko po yung isang suspect ko, may sakali namatay o napaldado o may reklamo po ako, wala po akong reklamo. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa lugar. Sa first video ng Manila Police District ang isa sa mga physical injury. Tukoy na ang dalawa pang suspect na sasampahan din ng kaparehong reklamo. Sinisika pa na rin ang pumahayag ng panig ng mga suspect. Joper ang presto na katuto, 24 oras. Isang minuto sa edad na nasagasaan ng modern jeep dahil nakainhip ang driver. At sinuspini naman ng LTFRB ang driver ng jeepney na natagpa nang mag-beating the red light at masalpok ng politika. Ang mga disgrasya sa probinsya, tinutukan. Probinsya.
Tingnan na aircon na. Nang magpang-abot ang butika at pampasaherong jeep na iyan sa isang intersection sa Cebu City, tumagilid ang jeep sa lakas ng impact. Ang pasaherong nakasabit sa butika, napababa at nangilipid sa sakit. Whoops. Ligtas ang dalawang tsuber, pero may ilang pasahero ang nasaratan. Whoops. Whoops. Kanang kuan gali kanang asaba ni kay nakuan man siya na bigyan mo na mo siya. Ayon sa isang pasahero, nagmamadaling umandar ang jeep kahit walang paglusingan. Sinuspindi ng LTFRB sa loob ng 3 araw ang driver ng naturang jeepney dahil sa pag-atar kahit naka-red light. Ang operator naman pinagpapaliwanag kung bakit hindi ito dapat bawian ng prangkisa at pinasusuko ang lisensya ng tsuper at ang plaka ng jeep. Sinusubukan pang makuha ang kanilang panig. Naglalakad naman sa gilid ng kalsada ang grupo ng kabataan na iyan na mahagip ng humaharurot na motor jeep at isa sa kanila. Namatay sa ospital ang 14 na babaeng biktima. Base sa investigasyon, nakaigling ang jeep at hindi napansin ng biktima. Wala pang pahayag ang driver na hawak na ng Cebu City Police. Ang ina ng biktima, desididong maghabla. Sa Talisay City, dagib ng palikong SUV ang nag-overtake ng motorsiklo na out of balance ang rider na patawid pala ng intersection. Nagkaareglo naman ang dalawang panik. Samantala, umagla naman ang isang tricycle sa sinusundan ng SUV sa gitna ng intersection. Walang nasaktan. Wala ka naman natutunan. Dumiretso naman sa likuran ng bus ang isang truck sa Talisay City. Nagkaareglo na ang dalawang panik. Sa Lapu-Lapu City, isang pickup ang bumangga sa nakaparadang MPV. Sira ang bakod kung saan sumama ang pickup. Ligtas naman ang driver na Sulit ka muna, habang Jared. nagmamaneho. Jared. Nakatutok, Sulit ka 24 muna. oras. Ano yung hindi mo masyado may sulit? Talika dali yung letter. minimum wage earner. Bitaw muna yan. Wala nang gagalaw, wala namang kukuha yung Sa lahat cellphone. ng rehiyon sa bansa. Mas Kunin mo muna yung slippers mo, dali. Nakatulong si Ian Cruz. Naka-duty ngayong holiday si Landry sa pinapasukang ihawan ng lechong manok. Sa katulad niyang minimum wage earner, malaking bagay na madagdagan ang kita ngayong mataas ang I'm bilihin. tired. Challenge na namin kasi So, yan sir, don't kasi say double anti. Kasi pag sinabi mo anti, hindi ko siya ibibigay ang cellphone. Oh. para tagdag Ano? na rin sa namin sir. Ganda ko naniniwalang you're tired. Okay. Oo. Ano ba ang kailangan ang letter T, madali lang eh. Ang letter O, madali lang eh, di ba? Letter R, madali lang. Ano ba ang may hirap sa'yo? What letter ang hirap ka? What letter yun? Nakuha namin ko, S? makagulat. S? All average na Pero tama 10,000 ito, pesos. maganda. Sige, let's wait try S. Ha? Actually, 21% less Wala. than yung poverty threshold. Sulat ko lang muna para may pinakwit, para may kinakopyahan ka. Ha? Ha? 75 pesos o mahigit 15,100 pesos kada Pagka buwan. maganda na sulat ko, di titigil ka na. Sa Okay? 15,730 Dito mo, pesos. malita mula sa pulang line, red line. Para sa isang pamilya na may limang miyembro sa Metro Manila. Base Dito. sa O, paano? Teka muna, paano ang upo, anak? Paano ang upo? Katunayan, siyang How do you sit down? sa bansa ang mas mababa sa national average wage rate na 10,981 pesos. Sa kanilang kaya gamit ng Family Living Wage Formula Ikasan na pa yung ipit itinatawag mo, noon wala noong na September naman. 1989. Ang dapat daw na daily wage ay halos 1,300 pesos. Dapat lamang po, yung minimum wage words, dapat lamang ang pagkaban ng national minimum wage na right now, 1,277 pesos to be exact. Nung Marso pa lamang yan, hindi pa buong buwelo pagka sa presyo ng bilihin dahil dun sa oil price shock. Sinusubukan namin kunin ang pahayag ng DOLE tungkol dyan, pero wala pa silang tugon sa ngayon. Pero para sa Employers Confederation of the Philippines, mahirap yan matupad. Lalo hirap na rin ang maraming maliliit na negosyo. The problem is, already got the crisis. Mayroon kasi sa atin ang pag-isipin. Kailangan pa ngayon. Ito rin na kaya yung cost. At ibig sabihin, kung talibang mo pa yung sino magbibigay sa pagkakala yung pera? Ang mga wage board, nire-review na ang mga nakahaing wage hike petition sa buong bansa. Ian Cruz sa Kabuto, 24 oras. Sineklara ni
US President Donald Trump na terminated o tuluyan ang nagbukas ang gera ng Iran at Alyansang Amerika-Israel. Medyo Sa kanya, pinadala sa congressional leaders ng Nigeria. Ayan, ang liit-liit. Yan eh. Dapat ganito kalaki. Oh. Yan, ganyan kalaki. Mula sa red line, yan. Oh. Oh, ba't yun yan? Military action. Ang US President sa ilalim ng O dito, ito, mula sa red line. 1970. Okay, gayahin mo to, tignan mo. Mula sa red line. Maaari namang pahintulutan ng US Congress na bigyan Oh, ng yan. na extension kung kinakailangan. Oh, yan. February 28 na magsimula ang gera Oh. at dapat tapos na ito. Medyo laki ang Samantala, ilang beses sa sinigil ang panibagong proposal para sa negosasyon sa Amerika, pero agad itong pinansin. Mula sa red line, medyo habaan mo. Habaan mo ng konti. Ayan o, habaan mo yung ano, tumato. Tama yung kamay ko, habaan mo yun. Hop! Haba. Sa Pag-asa Island. Mahaba. Hop! Mahaba. Kasi sa'yo medyo maikli eh. Sa ikatlong araw Ito ng may sa akin na paglalaya ng haba. MV Kapitan Ha? Felix Oca, Sige. sa Pag-asa Island para sa fourth civilian mission to the West Philippine Sea, nakabutod pa rin ang China Coast Guard vessel sa loob ng ating exclusive economic zone. Habang papalapit kami sa Pag-asa Island, wala pa namang interaction sa amin ang China Coast Guard vessel na yan. Pero kung sakali, sabi ng ating coalition, ay nakamonitor naman sa amin ang Philippine Coast Guard. More than 24 hours na natin kasama yung Chinese Coast Guard vessel. Parang siya na yung nag-escort sa atin mula Manila hanggang Pag-asa Island at talagang sinusubukang isyado at takutin tayo. Pero as our fellow Filipinos can see and China can see, tuloy-tuloy lang tayo. Binatikos ng Chinese Embassy ang atin ito. Sa mga nagdaang taon, paulit-ulit daw sa mga ganitong mapangudyok na aktibidad ng koalisyon na pinalalabas na pagprotekta ito sa ating soberanya pero hindi sila nagtagumpay. Bukod dito ng ating ito, Para sa amin, actually, parang China ang nag-fail. They have failed to scare us, intimidate us, divide us, Filipinos. Sa atin ng West Philippine Sea, may karapatan tayong pumunta dyan. The Philippines is chairing the ASEAN this year and we will have a summit next week. So, hopefully ay ipakita ng ating This is the na voice we are labs. standing strong against what China is doing in the West Philippine Sea. habang naglalayag ng ating barko, isang Philippine Coast Guard aircraft dumaan malapit sa amin. Kinumpirma ng PCG na isa itong routine maritime domain awareness flight kasabay ng ferry mission ng kanilang technical officers. Nag-radio challenge din daw sila sa barko ng China Coast Guard para ikiit na nasa loob sila ng ating teritoryo. Pagdating sa Pag-asa Island,